Ikaw, Marife, nanganak ka sa ospital. Opo. Ano yung anak mo? Babae, lalaki? Babae, sir. Okay. Bilang kabayaran dun sa bill mo sa ospital, pinabayaan mo silang kunin yung anak mo? Hindi naman, sir. Ano ko lang sila, sir. O nasaan yung anak mo? Nandun, binigay na lang sa kaibigan niya pa. May kapalit yung pagbigay niya doon sa anak mo sa kaibigan niya? Binigyan kami ng 20, sir. Saan napunta yung 20,000? Nandun sa kanya, sir. Nagkita-kita po kami sa Jollibee. Doon po inabot yung bata at inabot din po yung pera sa kanya. Kasama si Marife nun? Yes, siya po ang pinag-abutan. Bakit ngayon nagbabago isip mong binabawi mo yung bata? May nakonsensya ako, sir. Alam mo kasi, May, kung i-analyze natin ang legalidad ng dokumentong ito, ang pinag-uusapan dito ay kapakanan ng bata. So sa akin, null and void ito. Walang bisa itong usapan na to. So willing ka bang ibalik yung bata just in case, May? Pwede naman po. Marife, okay lang ba ibigay muna natin sa DSWD para yung DSWD obserbasyon sa'yo kung dapat lang talagang ibigay sa'yo yung bata? Okay? Niyang ipanganak, na-mention po niya sa amin na ngayon daw lang po niya makikita yung baby. So bibigyan po namin siya ng time na makamusta po muna yung bata. Sige, ma'am. Malaki na, baby. Anong nararamdaman mo ngayon, Mama Marife? Siyempre, masaya ninayakap mo yung anak mo. Oo. Ilang araw mo lang ba siya nakasama nung after mong makapanganak? 5 araw. Tapos, binigay mo na po kila Ma'am Maymay. Meron bang regret? Bigla mo na lang siyang naipaampon sa ibang tao? Hindi. Bakit? Huwag ako bianan sa kanila, ma'am, kasi mabait naman sila. Panatag na rin ang loob ko, ma'am. Kung nagstay ba sa'yo yung bata, kaya mo ba siyang buhayin? Kasi mag-isa ka lang, may trabaho ka. Opo, ma'am, kaya ko naman trabaho. May sumagi ba sa isip mo all those months na nasa kanila na babawiin mo na lang? Wala muna, ma'am, na ano ko talaga. Pero yung may sakit si baby, na kusa ko na lang ipaano sa kanila. Ma'am Maymay, kasi na-inform po kami before na nalaman nyo nung pina-check up nyo na merong sakit itong si baby. Ano po ba yung nakita ng doktor na sakit nito ni baby? Meron po siyang CPT1 na kung saan sa siya, sa tiyan niya. Mahirap po yung panunaw niya sa tiyan. Tapos yung pinaano namin siya, yun nga po yung nakita. Tapos yung mga ilang months po, na ano na po yung yung result. Nag-negative naman po siya kasi nga, bawal pa siya magutuman nun. So, ngayon ma'am, kamusta si baby? Ano yung kalagayan niya ngayon? Okay naman po siya, nakakausap na, masayahin siya. Masigla naman po ba si baby? Masigla na po siya. Ma'am, after po nung lumapit sa amin si Ma'am Marife, ano po yung naramdaman ninyo nun? Siyempre, kinabahan ako, siyempre, napamahal na sa akin yung bata. Una pa lang na sa amin siya, napamahal na talaga sa amin yung bata. Sabi ko, aayusin na lang po natin. Aayusin na lang namin yung ng bata, yung anong nangyari sa kanya, sa mama niya. Kaya nakausap namin si Marife. Napamahal na yung bata sa akin. Una pa lang, tinuring ko na siyang anak. Nasa kanya na lahat yung attention ko, mga pangarap ko para sa kanya. Sa kanya na po nabuhos. Ma'am Maymay, matanong ko lang po, ano po yung reason bakit po naisipan nyo na umampon po ng bata?
Para po may makasama na rin po ako habang buhay, ganun. Siyempre, tumatanda na rin po ako. Para may makasama Mabait ka pagtanda. kinahanglan. Ilan ang anak mo? Apat ma'am, may kaapat si baby. Yung tatlo na kanino? Nandun sa probinsya ma'am. Batang pinapa-adapt mo, kailan yun ipinanganak? Yung July 9 ma'am. July 9. So, kailan pa nawala sa'yo? Ma'am, mag-3 buwan na ma'am. At sa pagkakaalam ko po, yung bata ay ipinapaampon mo o ibinenta mo? Hindi ko bininta ma'am. Hindi, Pero ang nakarating kasi po sa amin Opo, ay nabibin. ibinebenta mo yung anak mo. Dito pa lang may pagkukulang tayo. Alam mo, aware ka ba dun sa tinatawag nating child trafficking? Ang child trafficking po, kahit anak natin yan, pagbebenta. Yung pagpapaampon na may kaakibat na kabayaran, considered child trafficking po yun. At bawal po yun sa ating batas. Yaan po ay pwede kayong makulong. At hindi lang kayo, sino yung kumukuha dun sa bata? May pananagutan din po kayo sa batas. Bakit po? Ang pagkonsinti ninyo, the fact na magbibigay tayo ng pera dun sa nagbebenta sa atin ng tao ay may pananagutan din kayo pareho. Yan po ay criminal offense. So pag sinabi po natin criminal offense, ito po ay may kaparasahang pagkakakulong. So gusto nyo pa rin hubang bilhin yung bata? May kasulatan po kami na kasunduan na pinirmahan niya yung hindi po yun benta. Yun po ay tulong, yung binigay po namin pera is tulong para sa kanya po. Ano mang nangyari na may kaakibat na salapi ay considered po yun. Kasi ang pinag-uusapan natin ay bata. Kung tulong po yan, pwede tayong tumulong nang hindi natin kukunin yung bata. Tama po, sa ibang pamamaraan. Tapos, natutuwa kami nais nyong i-adapt. Pero ang adoption po natin ay may proseso din po yan. Yung ginagawa nyo po na internal sa inyo ay bawal pa din po yan. Kasi pag tayo ay nag-adapt, may proseso ang batas. Kasi ito ay bata. Buhay po ang pinag-uusapan natin at hindi lang po yung basta makuha natin ngayon. May mga cases po tayo nag-adapt. Nakita nila lumaki yung bata, nagka-problema, ibabalik. So pag sa adoption po may process, bakit tinitingnan hindi lang po yung kagustuhan nating makuha yung bata, kundi titingnan in the long run, yung imamatch pa natin po sa inyo kung talagang yung bata ay para sa inyo talaga. Hindi po pwedeng, ito gusto ko to. Hindi gano'n. Hindi yung parang bumibili tayo sa grocery store na pag gusto natin, ito pwede natin kunin. Hindi po. Hindi natin pwedeng piliin yung batang gusto nating ampunin. So ngayon po, kung estado ang magsasabi po, both sa inyo walang mapupuntahan yung bata. Kasi pareho po ninyong nilabag yung panuntunan natin for adoption. Yung bata po, pansamantala, ipupull out sa inyong pareho. Mapupunta yan sa estado. Nang sa ganun po, ay ma-check natin talagang masiguro yung welfare, hindi po namin ibabalik sa iyo, ma'am. The fact na inano mo na siya, binigyan mo na siya ng laya na ibigay sa ibang tao. Kasi kung hindi natin kaya, pwede kayong lumapit sa ahensya. Pwede namin kayong agapayan, tulungan, ano yung gagawin natin, So, bawal po yung ginawa ninyo. Pero yung nangyari po, biglaan lang din po kasi yun. Parang naano rin namin kami sa bata. Kasi sabi kasi, di daw kayang buhayin ng nanay. Pero naano naman namin yung pera na yun, para mapanimula sana ni Maripe. Kasi bagong panganak po, hindi pa po naman siya makakapagtrabaho. Kaya inano namin yun para makasimula po siya pang gastos niya. Tsaka may pang ano din po siya sa mga anak niya sa probinsya po. Kayo nanay, anong plano niyo po? Ko na yan, ma'am. Ano? Yung patulan ko na yung para may rin siya, may kinabukasan siya sa kanila. Talagang nyo, yun talaga yung desisyon nyo. Opo, ma'am, kasi hindi ko naman kasi, may sakit kasi si baby, ma'am, hindi ko kayang Anong sakit po ng baby niyo? Alam nila yun, ma'am. Hindi, ano nga pong sakit? Kayo po, kasi kayo nagsilang
Sila na nagpaano, ma'am. Nawala na sa akin. Ng Eh. bata. Po na kumbaga sa mahirap po panunaw ng tiyan sa tiyan. Negative na po. Nakailang test din po kami, kailan ano rin po kami ng dugo sa kanya. May ano siya, bawal siya pagutuman. Kaya every 2 to 3 hours, dapat po nakakadede po siya. Bawal po abutin ng 4 hours na wala po siyang dede po. Sabi nga ni nung kapatid po nila, pag kinuha ng TSWD, sabihin nyo, dapat 2 to 3 hours makadede na si baby kasi opo. Kasi nag-negative nga po siya nung huling ano namin, nung test ng dugo niya kasi yung advice po ng doktor na padedehin po namin 2 to 3 hours po. Nakikita namin, hindi ito madali ang dito tapos na agad. Unang-una, kailangan pa din kayong puntahan sa bahay, magkaroon ng home visit at makausap kayo ng social worker. Hindi kasi ito basta-basta lang na ganon, tapos na. Sulat ko lang. Pagkas kayo din ay kailangan ding makausap. Pupuntahan kayo, titignan natin ang kakayanan ninyo. Pagkatapos, paiintindi sa inyo ng maayos itong adoption process. Siyempre, baka may mga aasikasuhin ko yung papeles, maghanda na lang kayo dyan, at ikaw din. Pero kailangan pa ding makausap ka na dapat talagang voluntad, yung voluntary, yung ganyang gagawin mo. Kasi isang nanay, parang mahirap basta lang isikwal ang isang pinaghirapan mo ng 9 na buwan. No? Hindi ganun kadali. At syempre, pasasalamat tayo at may umako para maging maayos yung sitwasyon ng bata ngayon. Pero we're not saying na dito na magtatapos. Dadaan tayo sa proseso at syempre maraming salamat sa programa ni Senator Raffy Tulfo at ito ngayon ay napagtuunan ng pansin. Siguro sa susunod, alam natin gusto natin makatulong, gusto natin magkaroon ng isang umboy sa ating pamilya, pero hindi kailangang talikuran yung nararapat na dadaanan. So, mag-schedule na lang siguro, Miss Marines, kung kailan ang pag-uusap. Siyempre, kailangan pa namin makipag-coordinate din sa Quezon City, no? So, the soonest that we can do the scheduling at yung pagpupulong, pagbisita sa inyo, yun ay gagawin na ni Miss Marines, no? Kay nanay, ano lang siguro, ma'am, may panahon pa para mag-isip. Hindi natin isinasarado habang ito ay pinag-uusapan. Hindi natin isinasarado yung tangkilikin mo pa rin yung anak mo. Kasi anak natin yan eh. Ang mga problema, malalampasan yan. May mga ahensya naman natutulong. So, tingnan mo pa rin yung sarili mo. Pag bulay-bulayan mo, paglabas po natin dito, habang inaayos po natin yung proseso, po kayo. Magpagnilay-nilayan nyo yan. Kung talagang yan na ba ang desisyon nyo? Kasi parang nakurot ako sabi nyo agad, oo, ibigay ko na. So, 9 na buwan mong dinala, diba? Tapos ganun kadali mo lang ibigay. Ako natutuwa dahil nasa pangangalaga ng magulang mo yung ibang anak mo. Ano po yung gagawin natin ngayon dito? Ito yung proseso po para dun sa gagawin nating coordination sa mga respected agencies po natin para dun sa ano po nila, sa gagawin nating social intervention kay nanay, yung psychosocial po. Plus dun sa dalawa po, kukunin din natin yung datos niya para po paggawa namin ng case study, mayroon po kaming data na ilalagay para kung base po sa pangangailangan, we need to refer this one, maire-refer po natin sa respected agency, ma'am. Okay, ma'am. Thank you po. Yesterday po nagkanda kayo ng evaluation or assessment po sa both parties dun sa couple and kay mother. Based po dun sa nakuha nyong information, ano po ang naging decision po ng ating MSWDO Montalban? Since po ay may kaalakip po ito na salapi, papasok po kasi siya ito sa tinatawag natin child trafficking.
So, kailangan po ma-pull out po yung bata para dun sa, definitely po hindi mapupunta sa nanay. And then ipo-pull out po doon sa foster couple na kumuha sa kanya. Bakit po? Kasi alam nila na mali yung ginawa. But then, tinuloy pa rin po nila yung pag-process po ng simulation adoption na ginawa dun sa bata. So ma'am, ngayon, ipo-pull out na po natin si baby. Saan na po siya dadalhin ngayon? Dadalhin natin sa isang institution po under DSWD, which is yung RSCC po natin. So doon po natin pansamantala na itutuloy yung bata para po habang kung ano po yung plano po na gagawin dun sa magulang niya. Kung sasampahan po ito ng kaso, mananatili po yung bata sa pangangalaga po nila. Base na sa napag-usapan po natin kahapon, kasi sabi nga natin, kahit sabihin natin yung binigay nating pera ay tulong, may elemento kasi ng cash, yung pagkuha natin kay baby. So nabanggit ko din po sa inyo na possible po hindi lang yung nanay ang pwedeng kasuhan, kundi pati kayo. Ano po? So base sa evaluation po, sa pag-uusap namin kanina, ang ano po talaga ay ipo-pull out si baby sa inyo. Ito ay lalabas na child trafficking yung ginawa. Kasi mali yung proseso. Nandun yung kagandahang loob, pagmamalasakit, pero yung process na ginawa natin ay hindi tama. Ay, ngayon na po yan. Yes po, ngayon po talaga kasi hindi. Opo. Pero pwede po namin start. Ano natin, ma'am, i-discuss namin ito doon sa institution. Kung papayag sila, wala naman pong problema. Pero may chance po na sa ngayon po, base sa assessment po kanina, since ang bata ay may, kumbaga, yung proseso ay hindi naging maganda, sa ngayon po ay nakasarado siya for adoption. Pero kung dadating ang panahon na i-open at kayo ay willing pa rin kuhain, o di mag-apply po tayo. Kasi pagdadaanan natin yung pinaliwanag ko sa inyo, proseso kahapon. So, yun po. Ma'am, kayo po, ano pong nararamdaman niyo ngayon, ma'am? Sakit po, siyempre napamahalan sa akin. Tanggap niyo po ba kung ano po yung naging proseso natin kasama po ang ating social worker as well as sa tulong na rin po DSWD ito, ma'am? Nasasakit. Nagkakabuti ng bata. Maging aral na din po sa lahat po na dapat po idaan po sa DSWD po muna pag may gusto pong ampunin po. Para hindi po nangyari po sa amin po. Ma'am, kayo po, meron ba kayong mensahe para po sa couple na kagaya nyo po na gusto rin pong mag-adapt ng baby? Ayun po, kung meron man pong mag-a-adapt na dapat nakadaan sa tamang proseso para hindi na mangyari yung ganito. Kayo po ba ay umaasa na kung mag-a-apply po kayo as adoptive parent po ni baby ay kayo rin po ang mapipili? Sana nga po. Umaasa din po. Pero siyempre, mahirap din maumasa ng 100%. Pero sana po, kahit nga ang mga pamangkin po namin tinatanong po kung posible pa daw po ba sa amin mapupunta si baby po pag nag-apply kami ng adoption po. Sige, ma'am. Bibigyan po muna namin kayo ng time para po makapag-prepare, mai-prepare lahat ng gamit po ni baby.
po na i-turn over na po natin sa DSWD shelter si baby, ano na po yung next step na gagawin po natin? After turnover, sila na po yung magkakalinga doon sa bata. Lahat po ng pangangailangan, sila na din po yung mag-a-assess kung i-open na ba nila ito ng adoption or i-reintegrate pa rin ba ito sa family. So, depende na dun sa magiging assessment po nila yun. Pero eventually po, pagdating naman dun sa nanay, since ito ay child trafficking, may kaso na isasampa. So, after this po, i-coordinate natin ito sa SSDD since nila ito yung kanilang jurisdiction para po magkaroon ng kaukulang kaso kung doon sa nanay na gumawa po nito doon sa bata. Si Idol Raffy po at ang Raffy Tulfo in Action po ay nagpapasalamat po sa inyong effort at suporta po sa pag-assist sa amin as well as mabigyan po ng maayos na buhay na rin itong si baby. Bukas palad po yung LGU para sa mga ganitong cases, ma'am. Thank you very much po.